Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktivismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibon ng Galiban ng Santa Maria, ay ito ng support government budget on our enforcement and agency preventing crimes. Um, ang ating mangsya ng pamahalaan, partikular, DOJ at DSWD ay nagkakaboses sa ating mga mababata sa Kongreso na ang budget nila ay magamit nila lubos para pag-ibayuhin ng kanilang serbisyo sa pagpapairal ng hustisya sa bansa. Maging ang DSWD nais din na ng mataas na budget para suportahan ang kanilang pag-maintain sa operasyon ng Justice and Welfare Acts. So ito yung ating tinunghayan topic ngayon, o yung ating kinikriticize ngayon na itong hinggil sa o konstruktibo natin kinikriticize ay itong hinggil yung government project allocation sa bawat mga ahensya na kung saan particular sa DOJ, DSWD na na, na ito ay suportahan ng ating mambabatas upang sila ay makapag-serbisyo ng lubos sa kanilang bawat kanilang mga ahensya ng DOJ. So ngayon gina-justify ng DOJ ngayon yung kanilang budget na ito ay parang tumasya para ito ay kanilang gagamitin dito sa sa kanilang pag-serbisyo ng lubos. At yung DSWD naman ay parang nais na taasan para doon sa gagamit sa Justice and Welfare Acts. So yun ang kanilang boses sa mambabatas. So tayo ay kinikriticize natin itong mga bagay nito na ang budget ng iba't ibang enforcement agency ay dapat na ng lubos na suporta para sa pagpapairal ng peace and order at ma-maintain ito lubos ang kaayusan sa ating bansa. So maraming kailangan sa enforcement upang maging mahusay ang paglaban nito sa krimen. Ng digitalizations at modernizations ng ating enforcement. Kung may budget silang magagasta sa mga kailangan nila sa pagpapairal ng kaayusan at ay maibigay nila ito na yun yung ating yung budget na i-allocate para dun sa nagpapairal ng peace and order yan mula DOJ o nagpapairal ng hustisya mula DOJ, PNP, tsaka yung iba't ibang mga ahensya na mayroong suporta para makapagpairal ng peace and order kagaya ng DSWD na sumusuporta sa juvenile Justice and Welfare Act na parang mayroong programa para dyan. So ngayon ay siguro yung mga budget nito mga ahensya nito liniing mabuti ng ating mambabatas at tingnan mabuti kung dapat taasan talaga. At sa tingin natin ay dapat naman talaga bigyan ng mahusay ito mga ahensyang ito para sa pagpapairal ng peace and order. So para makatugon ito doon sa kanilang pagpapairal ng kapayapaan sa bansa at pagsugpo ng mga kriminalidad. So dapat siguro mabigyan ng kaukulan yung mga yan. At para sila ay makapagserbisyo ng bansa. Hindi lamang itong ahensya ng enforcement. Lahat ng opisyal ng gobyerno, ahensya, may mabuti kung ito ay dapat na dagdagan. Siguro yung inaangalan nila pagkaltas, so tingnan mabuti kung dapat itong kaltasan. Kasi ano ba yung mga dapat na tanggalin doon sa mga budget? Yung maaari na hindi nila maaaring underspending or talagang halimbawa yung mga non-recurring, yung mga project na nung nakaraan, halimbawa project ngayon hindi na madami na pang next year. So maaaring yun yung kung ganun lilimihin nila, yung maaaring na ilatak ng budget ngayon
hindi na dapat isama pa next year. So magkaiba dapat sila. So hindi siya magiging constant. Halimbawa, tatanggalin mo na yung mga ngayon, maaaring madagdagan or maaaring mabawasan dahil nga sa maaaring mayroong mga budget na hindi dapat isali at mayroong underspending. Halimbawa, ngayon kung kulang, dapat dadagdagan talaga. Feeling mabuti yung nilay down ng budget kung ito dapat ay gumasa na ganun kalaki at kung ito yung nag-underspending or mga inilagay na budget ng mga nagpatuloy pero naipondohan na, naipondo na. So dapat hindi ganoon. So ngayon, yun yung mga dapat bawasan. Pero halimbawa, i-justify bakit kinakailangan taasan ng ganun yung budget. So yun, tingnan mabuti. Ngayon, kung ito para talagang makapagsilbi ng lubos, so i-assist nila yung inilatag ng DBM. Ngayon, kung ito nga ay may mga ganong klase ng mga hindi inilagay uli yung mga nakaraan or underspending halimbawa kaya nabawasan ay maaaring i-as-is pero kung dapat dagdagan ay dagdagan nila dahil kagaya nung sa kay Senator Angara din na yung kanyang sinasabi sa DepEd at saka sa DOH na meron silang sinusuportahan doon sa halimbawa sa indigent patient at sa SUC. So dapat may pondo para doon para nabawas yung mga pondo nila hinggil doon. So iba yata yung paglalagakan mula sa increase ng DepEd. So kailangan dagdagan para doon sa mga proyekto o mga sinusubsidiyan ng DepEd at saka ng DOH. So ngayon, ang greatest promotions at People's Anti-Crime Promotion, yun yung ating anti-criminality promotions ay suporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng budget support ng ating pamahalaan sa mga enforcement agency at offices at ahensya ng pamahalaan kaibat sa pagpapairal at prevensyon ng krimen at pagkakaroon ng kaayusan. So sinusuportahan natin at naway suportahan din ng mamayan Pilipino at pamahalaan malasulon ang budget na gugulong nila sa paglilingkod ng kanilang mga ahensya at opisina. So yun. So doon sa kanilang pagtakil paglimit ng mga budget. So tingnan niyo mabuti kung ito ay sapat lang, kulang. O at ang yun wastong dapat namang bawasan ay yun ang dapat budget. Kaya sinabi natin na kung underspending talaga yung budget next year, halimbawa may ganun ang budget mo, tapos mayroong hindi sana, yun lang yung tanggalin. O maaaring i-as-is dahil kasi underspending eh. Ibig sabihin, hanggang ganun lang yung budget mo or else tinipid. Tingnan mabuti kung tinitipid. So ngayon, dapat mayroong survey doon sa mga halimbawa hospital o mga kung natitipid sila ng DOH ng pagbibigay ng pondo sa bawat ospital sa buong Pilipinas para libre yung mga pasyente. Sipid sila, kaya nagkakaroon ng underspending. Dapat ibuhos nila lahat ito para patulungan lahat ng mga tao nagkakasakit. At gayon din doon sa mga eskwelahan. At hindi lamang yun, sa iba't ibang mga serbisyo ng pamahalaan na dapat kailangan may sapat na pondo at may pay for all. At walang paguran. Kailangan patas para sa lahat. Halimbawa, lalo na tingnan mabuti kung mayroong mga corruption, doon sa mga pondong yun, yung mga ensya ay maaaring kaya mataas, maaaring mayroong may maaaring makorap, mga doon. Halimbawa, yung sinali mo nga yung ngayon, halimbawa, 2023 ay mayroong kang proyekto na matatapos 1 billion. Yung binudget mo ni sinama muli, bakit mo isasama tapos na, diba? So medyo mayroong problema, maaaring sa korupsyon mapunta yon at hindi maisauli muli. So ngayon pala malimin nila yon, matanggal nila yon. Or else ano pa yung mga nangyayari na bakit halimbawa kaya siguro halimbawa nag-underspending dahil sa yun lang yung talagang kaya gugulin, yun lang. So ibig sabihin tama lang yung ganun. Paano kaya nag-underspending, tinitipid ng mga pinuno, pero yung serbisyo sa pamahalaan nangangailangan yung mga Pilipino, diba?
So ang ating boses din ay ang budget naman ay nais ng pamahalaan sa bawat ahensya ay dapat na ilagak sa tamang pagkakagastahan dahil kung ito ay kukurapin naman ng ilang kawatan sa pamahalaan ay hindi talaga ito makaka. So ang sahod din ng mga pwersa ng pamahalaan ay hindi dapat nadidelay dahil sa hindi naman ito masusustuhan ng kanilang sarili at pamilya at ito ay maaano sa kanila sa katiwalayan o pang-aabuso ng tungkulin na sila ay para magkapera. So kaya dapat yung budget ng ating ahensya ng sa PNP dapat for the whole year talagang cover agad nila yung sweldo ng lahat ng mga kanilang mga benepisyo. So for the whole year yan. Tapos iba't ibang mga pangangailangan sa kanilang investigation sa pagpapayag in order. Lalo may digitalization, i-develop yung computerize yung bawat mga serbisyo. So kaya kung kailangan wasto yung budget na binigay sa kanila, sila mas sa kanila sa lahat. Kaya ngayon kung titingnan natin, dapat magtataas ng budget talaga dahil yung programa ng pamahalaan mayroong yung digitalization. So ibig sabihin kailangan ng pondo. So tataas yung from last year to ngayon para dyan sa mga digitalizations na yan. At titingnan last year budget kung alin dun yung mga natapos for the whole year project na maaaring hindi isama doon sa next year nga na mga budget. Dapat makita agad ng ating pamahalaan yun. So muli, Mother Mary ng ating pamahalaan at mamayang Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makadiyos at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at mamuhay Diyos at sa gayon ay mamuhay tayo ng mapayapa at maunlad at may kaligtasan spiritual. So yun at so sana maliwanagan yung ating ng madalas at mali yung ating pamahalaan sa Pilipinas at muna pamahalaan ang Pilipino makamamahala ng mabuti matuwid yung pamahalaan yung mamamayan naman ito ay makasunod sa pamahalaan. So sige, makapumbay tayo ng mabuti. Yung muli, sana nakapagsabuhay naman ng critics promotions sa konstruktibong kritisismo, opinion, komentary at konsultasyon sa linggo. Maganda nga po sa inyo lahat. God bless.